Noong April 13, ang Chinese ferry na Zhonghua Fuxing ay tila sinusundan ang karaniwang ruta nito mula Dalian papuntang Yantai ayon sa automatic identification system na sumusubaybay sa lokasyon nito sa Bohai Sea sa hilaga ng China. Gayunpaman, nakita ang barko ilang oras lang ang lumipas, 700 kilometro sa timog, mas malapit sa Taiwan patungong Fujian Province. Ang kargamento nito, PLA Marines. Ang layunin, lumahok sa isang PLA amphibious assault exercise na kinabibilangan ng paglalabas at pag-recover ng mga amphibious vehicles mula sa mga rampa nito sa dagat. Dalawang pangunahing tanong ang maaring pumasok sa ating isip. Bakit napakalayo ng isang komersyal na ferry mula sa orihinal na ruta nito? At bakit isang civilian ship ang nagsasagawa ng military exercise imbes na isang Chinese Navy warship? Ang sagot ay nakasalalay sa katotohanan na ang mga ferry na ito ay bahagi ng mga lihim na armas ng China sakaling magkaroon ng pagsalakay sa Taiwan. Sa katunayan, ang paggamit ng mga ferry na ito sa kaganapan ng isang pagsalakay sa isla ay nagbibigay ng dalawang pangunahing benepisyo. Isang makabuluhang pagtaas sa sea lift, capability ng People's Liberation Army at isang dagdag na taktikal na kalabuan na dulot ng paglabo sa pagitan ng isang civilian ship at isang warship. Ngunit balikan natin at tingnan ng detalyado kung ano ang kaya ng mga barkong ito. Mula noong 2012, lahat ng pangunahing shipping company sa China ay isinama sa Strategic Projection Support Ship Fleets. Ang mga fleet na ito ay hinati sa tatlong pangunahing theater commands, Northern, Eastern at Southern, na lahat ay may pananagutan sa mga pangunahing maritime theaters sa paligid ng China kabilang ang South China Sea, East China Sea at Yellow at Bohai Seas. Ang mga barkong ito ay bahagi ng China's Maritime Militia Fleet na katulad ng mga fishing vessel na kasangkot sa mga pagtatalo sa South China Sea. Habang ang mga fishing vessel ay mahusay sa gray area operations, ang mga ferry ay may mahusay na sea lift capabilities. Ang mga pinaka-capable na ferry sa terms ng transportasyon sa loob ng Strategic Support Fleet ay ang Roll-on Roll-off Ferries o RORO. Una itong na-develop noong Dunkirk evacuation noong World War II. Ang mga barkong ito ay may maraming access ramps, kadalasan ay isa sa stern at isa sa raft ng barko na nagpapahintulot sa mabilis na pagsakay at pagbaba ng mga wheeled vehicles. Ang RORO ferries ay ginagamit ng mga militar sa buong mundo para sa pagredeploy ng kanilang mga unit. Ito ay dahil ang mga barkong ito ay dinisenyo bilang mga ideal na sasakyan para sa pagdadala ng mga supply trucks, tangke at armored vehicles. Ang pinakamalaking RORO ferry ng China ay maaaring maglaman ng hanggang 300 heavy-duty trailers na maaaring maibaba sa loob ng ilang oras. Ito ay nagre-resulta sa unloading capacity na hanggang 2,000 tons per hour. Ayon sa isang pag-aaral ng PLA Logistics Academy Research Center, ang isang combined brigade ay kumukonsumo ng humigit kumulang 600,000 kilograms o 1,000,000 pounds ng fuel kada araw. Sa optimal na kondisyon, ang isa sa mga barkong ito ay maaaring magbigay ng katumbas ng 3 araw na halaga ng fuel sa loob lamang ng 1 oras. Kung ikukumpara sa purpose-built amphibious warships tulad ng San Antonio class ng US Navy, ang RORO ferries ay maaaring magdala ng mas maraming sasakyan. Ang San Antonio class na nagkakahalaga ng $1.5 billion bawat isa ay may humigit kumulang 25,000 square feet ng vehicle space o 2,450 square meters. Sa kabaligtaran, ang Bohai Hengda, ang pinakamalaking RORO ferry ng China na nagkakahalaga ng $29 million bawat isa, ay maaaring magdala ng halos 4 na beses na dami ng mga sasakyan. Bagamat ang mga komersyal na RORO vessels ay maaaring walang laban sa isang combat scenario, ang mga amphibious warships tulad ng San Antonio ay may mga defensive capabilities na nagpapalakas sa kanila para sa contested sea space operations. Gayunpaman, sa kaso ng isang pagsalakay sa Taiwan kung saan ilang oras lang
ang itatagal ng pag-travel ng strait at ang mga barko ay patuloy na binabantayan mula sa kalupaan ng PLA aircrafts. Ang isang komersyal na barko ay maaaring gamitin upang pataasin ang military sea lift capability at magdala ng mga supply mula sa likod ng linya. Ang mga barkong ito ay nangangailangan din ng tamang pagdaong para sa pinakamahusay na efficiency sa pag-load at pag-unload ng kanilang kargamento. Ang mga pangunahing daungan ng Taiwan ay magiging pangunahing target para dito, lalo na ang mga mas malapit sa mga high-priority targets ng Taiwan, Taipei, kung saan matatagpuan ang mga gusali ng gobyerno, at Kaohsiung na pangunahing logistical hub ng isla. Ayon sa mga Chinese planners, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang port facilities. Gayon din nauunawaan ng mga Taiwanese at American strategists ang kahalagahan nito at maaaring sirain ang mga infrastruktura upang maiwasan ang kanilang paggamit. Para sa mga kadahilanang ito, mula noong 2017, ang mga ro-ro ferries ay itinayo ayon sa military standards na ginagawang mas angkop para sa hindi ideal na mga sitwasyon ng pag-unload. Noong 2016, ang National Defense Transportation Law ay nag-integrate ng mas maraming domestic shipping companies at commercial fleets sa strategic support fleets na inobliga silang suportahan ang operations ng People's Liberation Army upang matugunan ang pangangailangan ng mga military operations. Ang ilang civilian ships ay kailangang itayo ayon sa military standards. Ang mga barkong ito ay dapat may kakayahang mag-transport ng mechanized units, mag-load at mag-unload sa hindi handa o minimal na berthing conditions at mapanatili ang mataas na cruising speeds. Ang mga ro-ro vessels na direktang konektado sa mga aktibidad ng PLA ay dinisenyo na may mas tiyak na military standards. Ayon sa isang pag-aaral ng militar ng Taiwan, ang pangunahing katangian ng mga barkong ito ay ang mga multiple horizontal levels, karaniwang mula 2 hanggang 6. Pinapayagan nito ang maximization ng usable space, ngunit pinapaliit din ang pinsala sakaling magkaroon ng damage sa isa sa mga palapag. Ginagawa rin nitong mas madaling makilala ang mga ito dahil karaniwang may mas malalaking hulls at mas mataas ang posisyon sa tubig kaysa sa mga purely commercial ships. Bukod dito, ang mga barkong ito ay may dagdag na ventilators at anti-rocking tanks na tumutulong sa pag-ventilate ng loob ng barko mula sa exhaust gases at sa pagpapanatag ng barko kapag puno ng mabibigat na sasakyan tulad ng mga tangke. Gayunpaman, ang pinakakongkretong halimbawa ng kung paano ang mga barkong ito ay binago ayon sa military standards ay makikita sa kanilang mga access ramps. Ang isang typical na ferry ramp ay binubuo ng hydraulic pistons na nagpapatakbo sa mga chains na nakakabit sa ramp frame, parang drawbridge ng isang medieval na kastilyo. Ang ramp ay ibinababa sa isang berth upang i-unload ang kargamento ng barko. Gayunpaman, ang mga bagong rampa ay dinisenyo upang suportahan ang pag-launch at pag-recover ng mga amphibious vehicles. Una, ang mismong rampa ay kailangang palakasin upang matanggap ang bigat ng armor vehicle sa dulo nito. Kailangan din itong mapanatili ang posisyon laban sa mga alon at agos. Isang halimbawa ng bagong disenyo ng rampa ay makikita sa Bangchidao. Noong 2014, ipinakita ang barko na may karaniwang chain piston setup, ngunit sa isang amphibious exercise noong 2020, nakita ang barko na may bagong sistema ng rampa na may mga pares ng hydraulic cylinders sa bawat gilid ng rampa na nakakonekta sa mga support arms imbes na mga chains. Ginagawa nitong kakayahang mag-launch at mag-recover ng amphibious vessels sa dagat at nagagawa rin itong mag-operate sa mga relatively unprepared berthing facilities o floatable pontoons. Bagamat karaniwang ginagamit ang mga roll-on-roll-off vessels para sa sea lift purposes ng militar sa buong mundo, ang mga Tsino ay pinapalawak ang kanilang potensyal sa susunod na antas sa pamamagitan ng paggamit ng mga barkong ito sa mga amphibious operations. Ang kakayahang ito ay hindi dapat maliitin. Kapag ang mga barkong ito ay aktibo, naglalabas at nagre-recover sila ng mga amphibious armored vehicles at hindi lang isang barko ang may kakayahang ito.
Isang publikasyon ng militar ng Taiwan ang nagsabi na may humigit kumulang 40 na barko na may kakayahang ito. Habang tila malabong makita ang mga barkong ito sa aktwal na mga sitwasyon ng labanan, ang kakayahang magpasok at maglabas ng mga unit sa dagat ay isang tunay na kalamangan. Ang mga barkong ito ay maaring maging partikular na kapaki-pakinabang sa pagbibigay ng supply sa mga tropa ng PLA mula sa likod ng frontline na nagpapalaya sa mga ad hoc amphibious vessels para sa mas pinagtatalunang mga operasyon. Kahit pa ang mga daungan ng Taiwan ay ganap o bahagyang hindi magamit para sa mga commercial ships, ang mga binagong ro-ro ferries ay maaaring mag-operate sa hindi ideal na mga kondisyon tulad ng sa unprepared berthing, floatable pontoons o kahit sa dagat na tinitiyak na mananatiling aktibo ang mga supply lines. Habang maaaring hindi angkop ang mga barkong ito para sa long-range force projection operations, sa partikular na konteksto ng isang pagsalakay sa Taiwan, pinapataas nila ang overall sea lift capability ng PLA ng halos 4 na beses na nagbibigay ng isang mahalagang alas sa militar ng China. Bukod dito, ang paghalo ng linya sa pagitan ng warships at commercial vessels ay nagdaragdag ng isang layer ng tactical ambiguity sa paggamit ng mga barkong ito sa wartime operations. Sa kaganapan ng isang Chinese invasion ng Taiwan, ang isang puwersang depensibong sumusunod sa international law ay haharap sa mahirap na desisyon na potensyal na palubugin ang mga civilian-looking vessels na risking ang buhay ng mga inosenteng sibilyan na sakay. Ayon sa Law of Armed Conflict, may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng warships at civilian ships na ang huli ay hindi lawful military targets maliban kung kasangkot sa belligerent actions. Gayunpaman, mula sa pananaw ng isang Chinese planner, ang kalabuan na ito ay maaaring maging advantageous sa pamamagitan ng pagpapalabo ng linya kung ano ang itinuturing na warship at kung ano ang hindi. Ang fog of war ay tumataas, potensyal na nagpapabagal ng isang tugon sa panahon ng isang pagsalakay kung saan bawat segundo ay mahalaga. Sa kabilang banda, ang paggamit ng mga commercial ro-ro ships ay maaring maging kapaki-pakinabang sa Taiwan. Ang mga military planners ng Taipei ay may kamalayan sa mga barkong ito at sinusubaybayan ang kanilang mga galaw ng mabuti at sinusubaybayan ang kanilang lokasyon lalo na kapag sila ay lumilihis mula sa kanilang karaniwang ruta. At ito ay maaaring magbigay ng maagang babala ng isang posibleng pagsalakay. Sa kabuuan ng mga commercial ro-ro ships ng China ay maaring maging isang makabuluhang asset sa isang posibleng pagsalakay sa Taiwan at ang pagsubaybay sa kanilang mga galaw ay maaring magbigay ng mahalagang impormasyon. Sa kabuuan ng mga commercial ro-ro ships ng China ay maaring maging isang makabuluhang asset sa isang posibleng pagsalakay sa Taiwan at ang pagsubaybay sa kanilang mga galaw ay maaring magbigay ng mahalagang impormasyon.